Makakausap po natin si Kapitan Carlito Sernal. Kaugnay pa rin po ito nung dengue doon naman sa kanilang lungsodin. Kap, magandang umaga po. Magandang umaga po sa lahat ng mga tagapakinig sa DZMM. Opo. Kap, ito po ay Radyo sa Istrenta. Opo. Kap, yung pong binabanggit natin na dengue sa mga cases dyan sa inyo pong lungsod, particular dyan po sa nasasakupan po ninyong Barangay Addition Hills. Gaano na po ba karami yung tinamaan ng dengue ngayon pong taon, Kap, simula January? Well, meron kaming 44 cases sa ngayon at meron ng 2 namatay na estudyante. Kaya naging alarma sa akin to dahil ang barangay ko po ay pinakamalaki at masyadong dense, maraming nakatira. Kaya Opo. gumawa tayo ng mga hakbang para kahit paano makadagdag tayo sa mga ginagawang programa ng ating LGU at ng national government. Nababanggit po ninyo yung mga hakbang. Ano po ba itong mga hakbang na ginagawa ng Barangay Addition Hills para makontrol po itong pagkalat ng sakit na dengue, Kap? Opo. Ang Mandaluyong kasi ngayon ay may ginagawang paglalagay ng mga OB trap sa mga kabahayan. At the same time, yung aming ginagawa ding clean-up drive ng aming barangay every Saturday, and meron kaming team visit channel na gumagawa sa mga kanal at mga estero natin para linisin. Pero sabi ko nga, dahil sa laki ng barangay at talagang marami di pa rin pong mga hindi pa naayos sa mga kanal, kaya gumawa na rin po ako ng hakbangin na isa pang alternatibo itong yung may piso sa mosquito kung tawagin. So, ang mga tao ay magdadala sila ng mga kahit mga kiti-kiti, kahit napatay ng lamok o buhay man, ay papalitan po natin ng insentibo na kunting halaga. Yung po binabanggit ninyo na incentive, Kap, na konting halaga na yan, magkano po ba yung reference natin dyan? Piso kada lamok, gano'n? Well, hindi naman piso kada lamok, baka mamulubi po ang aking barangay. Siguro at least magdala po sila ng at least 5 pieces of lamok or any dengue, any kiti-kiti, o buhay man o patay, kapalit po nun ay piso. So, para lang mapababa pa lang po namin yung kaso at hindi naman to gagawin namin forever na, kasi ang winuworry po ng mga ibang mga kababayan natin dahil medyo kahapon nung nilabas sa ibang media network, ay maraming mga nag-bash. Pero ang ginawa natin dito ay hindi po ito forever. Ibig sabihin po nun ay habang mataas po ang kaso namin para kahit paano maibsan yung problema ng dengue sa aming pong barangay. Opo, yung immediate kasi na sinasabi ng iba dyan, Kap, doon sa comment nila, baka magparami na lang lalo ng lamok yung mga kababayan nyo dyan para magkaroon ng kita. Well, hindi naman po tayo hantong sa ganun, sir, kasi nga po, ito po ay dahil lang dun sa pagtaas ng cases natin. Ititigil din naman po namin ito. Once na bumalik uli yung taas ng cases at kung magiging epektibo, ay ibabalik namin uli yung programa sa mga araw na tumataas ang kaso ng dengue. Kap, kailan nyo po sisimulan itong inyong programang May Piso para sa Mosquito? Starting on Wednesday, they can bring na ng kanilang mga mahuhuli, kahit kiti-kiti o anumang patay na lamok. Papalitan na po yan sa opisina namin sa barangay from 8 to 5 p.m. Araw-araw po yan hanggang Sabado. Wala na din daw po bang incentive, Kap, doon sa mga community naman, sa mga bahay, sa mga lugar na mapapayag na mapuntahan ninyo, makalkal, malinis, ma-sanitize para hindi kumalat yung mga lamok? Well, kagaya ng sinabi ko, sir, meron po kaming ginagawang programa na clean-up drive every day, yung aming team visit canal. Ang aking lang hinihiling sa mga kababayan ko, sa barangay ko, kasi meron na po akong ginagawang programa aside sa piso sa mosquito. Matagal na po itong programa kung aking palit basura, kapalit para sa pagkain sa mesa, na kung saan ang layunin nito ay para dun sa pagbabawas ng mga clogging sa ating mga kanal. Kaya continuous po yung program namin ito. Yung po ay isa pang insentibo para sa pagkain sa mesa, yung aming palit basura. Kakibat nito yung programa ng aming dengue awareness at the same time, yung cleanliness ng ating mga kababayan. Ito pong piso para sa mosquito natin, Kap, halimbawa, dinala dyan sa inyo, nilagay dyan doon sa nakita namin yung picture dito, parang UV ba yun ang gagamitin para mapatay yung lamok? Nagpagawa po ako, boss, ng parang aquarium, nilagyan ko ng ultraviolet light. And then lahat ng mga mahuhuli namin na buhay, ipapasok po namin doon at
kung if you can notice dun sa mga restaurant, di ba meron mga UV light, tapos pag dumapo yung langaw, lamok, Tumutunog. ay namamatay. So na nakita namin na pwedeng solusyon, Mm. pansamantala, doon sa aming ginagawang programa. Mm. Kap, yung iba, ilan yung ginawa ninyo po na ganito na parang aquarium na may UV light? Sa ngayon, isa lang po, malaking UV size po yun. Malaki And, siyang size, Sa barangay naman kasi ang sentro ng pagdadala ng kanilang mahuhuling lamok. So, Wednesday mag-start yan. Yung mga nakita nilang kitikiti. So, halimbawa, dahil kumakalat yung dengue, tuloy-tuloy yung cleanup drive ninyo at sila mismo nakita nila. May mga, may mga lamok, kitikiti, during the cleanup drive, pati mga residente, dali na agad yan lahat. Tama po. Para lang magkaroon ng community yung involvement no ng ating mga kababayan, hindi lamang po ang gobyerno ang siyang maglilinis at magsasayos sa problemang ito, kundi tulong-tulong po ang bawat mamamayan dahil po ang problemang ito ay hindi lang po ito sa gobyerno, kundi ito po yung problema ng komunidad na dapat pinagtutulong-tulungan ng bawat isa. Tsaka importante po, maganda yung binanggitin nyo na diin na yung may piso para sa mosquito ninyo na campaign, hindi naman ito yung one and only na resolution para doon. Kung hindi, maraming intervention at isa lang ito sa intervention at para mas mahimo at temporary lang ito. Kap, maraming salamat po sa inyong oras. Yes, sir. Yes, sir. Maraming salamat po sa lahat ng nakikinig. Magandang umaga po. Ayan po, yan po si Kapitan Carlito Cernal,